Attorney, ano po ang masasabi po ninyo dun sa scenario po na present po sa atin ng earlier tungkol po sa isang nagbebenta, a vendor selling some vegetables and stuff na pinapaalis na po pero hindi sumunod. So sabi po, kunin nyo na yan, sirain na ninyo yan. Ano po ang masasabi po ninyo? Yes po, Attorney Dot. No? Nung pong naka-reconnect po ako na anigan ko po yung inyong pag-uusap ni Miss Annie, no? Tama po kayo, no? Pinakapunot dulo po nito ay kapag ang isang lugar ay pinagbabawalan ng lokal o ng pangnasyonal na batas, ay dapat hindi po tayo nagbebenta po doon. Ano? Pero kaakibat din po nito dun sa mga may kapangyarihan na magsuway sa mga kababayan po natin na syempre, dala po ng hirap ng buhay, naghahanap buhay lang din po. Syempre po, may limitasyon din po sa kanilang kapangyarihan ukol sa pag-enforce no, or pagpapatupad ng mga lokal na batas, halimbawa, tungkol sa pagbebenta sa bangketa o sa palengke o sa mga daan. Ano po? So, kung titingnan po natin, dahil sabi po dito sa problema, isa pong barangay tanod, yung nagtapon at nanuway dito po sa ating kababayan, ay unang-una po sa lahat, ang mga barangay tanod po ay civilian na kaakibat ng ating gobyerno para mag-promote ng public safety at kaakibat ng barangay para sa pagpapatupad ng kaayusan sa ating mga barangay at komunidad. Ngunit, ang mga barangay tanod po ay wala pong authority no, na umaresto o magtapon o manghuli. Dahil po kailangan binibigyan po sila ng kaakibat na kapangyarihan ng mga lokal na gobyerno through gamit po ang isang ordinansa halimbawa para i-deputize na tinatawag yung ating mga barangay tanod magpatupad ng mga lokal na batas sa ating mga iba't ibang local government units. Kung sumobra ang isang tanod, lumampas sa kanyang kapangyarihan na i-report sa tamang kinauukulan na may mga vendor, halimbawa na nagbebenta sa isang bangketang hindi dapat sila nagbebenta, ay pwede pong makasuhan itong tanod na ito ng usurpation of authority dahil hindi po ginagampanan po niya isang tungkulin na wala po siya ayon sa batas. Pangalawa po, kung gumamit siya ng karahasan, kung gumamit siya ng pagmamatigas, ini-intimidate niya sa Ingles yung ating mga kababayan, pwede rin po siyang kasuhan ng grave coercion dahil pinagbabawalan po niya ang mga tao na gawin ang isang bagay na hindi naman pwede naman kung walang batas na nagbabawal magbenta sa lugar na iyon. At pangatlo, sa civil no, na aspect ay pwedeng kumuha ng danyos perwisyo ang ating mga kababayan sa mga barangay tanod na muli po no, lumalampas sa kanilang kapangyarihan, hindi naman po deputized ng mga local government units manghuli o mangkumpiska ng mga paninda, pwede po silang maghain ng kaso sa korte para humingi ng danyos perwisyo dahil hindi po naaayon sa ating konstitusyon na kinukuha at tinatapon lamang ang pagmamay-ari o lalo na mga paninda ng ating mga kababayan ng walang due process na tinatawag. Dapat po lahat ay dumadaan po sa proseso ng batas.